Huwag kang mag-alala ba to. Dahil inignore mo, susunduin ka ng ICC at kasama ang warrant of arrest. Tinatawag ng pambansang gumagawa ng istorya. Gagawa ng istorya ni Bato. Ito po, pakinggan natin. Pinaslang mo na. Tinaniman pa. Tapos, pagkatapos po ng lahat, gagawa ng istorya ni Bato. Ito po, pakinggan po natin. Naginawan lang siya ng kwento noon ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Dahil nasubaybayan ko ito, na isa rin akong nabudol noon nitong si Bato at napaniwala na lehitimo ang kanilang operasyon. Malakas mambudol itong dalawang ito si Digong at si Bato. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang kanilang pambubudol. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, mga kaibigan, matindi ito. Itong nagpresenta, lumutang na handang tumistigo upang patunayan ang kagaguhan, kawalanghiyaan, katarantaduhan nitong si Senador Bato at siyempre itong dating Presidente Digong. Naku po, pagkatapos yung gawin lahat ni Bato, yung iba ho ay napakadaming pinaslang. At yung iba ho ay pinakulong ng walang kasalanan. Ay gagawan ho ng kwento. Ay matindi ho ito. Pinanimang ka na lang ebidensya. Pinaslang ka pa. Lahat ng kagaguhan ginawa na sa iyo. Tapos ang matindi ho nito, gagawang ka ng istorya. Ay pambansang marites talaga ito. Itong si Senador Bato. Sa bagay, hindi na ho tayo magugulat. Hindi na tayo mabibigla. Sapagkat lumalabas nga ho sa matindi at tunay na investigasyon ng ICC. Kaya nga ho may kaso ito doon. Mga ito sa ICC. Ay pawang hindi ho legit ang kanilang ginawa. Napagpaslang di umano sa napakaraming buhay. But ito ho, ang bigyan natin ng highlight. Mainit-init pa. Nahandang ibuhis ang kanyang buhay, tumistigo. Dahil ang kanyang tatay ay pinaslang. Tapos siya naman ho ay pinakulong at tinurture ang utak upang ituro itong si Dilima. Tingnan nyo ho. Pagkatapos mapaslang din ang kanyang tatay sa loob mismo ng kulungan, ay ginawa no ng istorya ni Bato ayon po sa kanya. Nako ho, ay matindi ho ito. Mga kaibigan, unahan ko po kayo. Hindi po tayo nagtatanggol sa mga ikangay inaakusahan na drug lord. Ang gusto ko pong i-point dito ay dapat to nasa tama. Kung paano ipatupad, hulihin, hindi po paslangin ang sinumang nasasangkot po dito at huwag torturin ang pisikal na pangangatawan man kung mayroon mang nangyari yon na pisikal na pagtutorture. At huwag itorture ang kaisipan upang sa ganon ituro kung sino man ang nakusunadahan ni Duterte at ni Bato na dapat ituro na akusahan sa pamagitan po ng tanim ebidensya at ikangay gawa ng kwento. Katulad doon itong tatalakayin po natin. Isang anak, pinaslang ang kanyang tatay sa loob ng kulungan. Baka hindi ho kayo makapaniwala. Sa bagay, alam nyo na ho ito. Ang tatay, pinaslang sa loob ng kulungan, tapos mayroon pang pinagbabawal na gamot, nanlaban. Naku po, ay heto, bago natin bigyan ho ng full commentary, inaanyayahan ko po kayo na panoorin, pakinggan, at nang sa ganun lubos po nating maunawaan heto. Ganito po, kachismoso, pambansang marites, gumawa ng kwento, itong si Senador Bato.
Nang tumestigo sa International Criminal Court or ICC ang self-confessed drug lord na si Kevin Espinosa kaugnay sa Duterte drug war. Pero may agam-agam ang mismong assistant to counsel ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Basa. Yan po ang handang tumestigo sa ICC na upang patunayan kung ano bang kalukuhan, kagaguhan ang pinagagawa ho ni Bato nung kasalukuyan siya ang PNP chief at siyempre sa pamumuno ni Digong. Kasunod ng paghahain ng Certificate of Candidacy noong 1 linggo sa pagkaalkalde ng Albuera, Leyte, nagpapresko nitong Sabado ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Handa raw siyang tumestigo sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Ang hustisya sa aking ama na pinatay sa loob ng kulungan at ginawa niya ang kwento. Anak si Kerwin ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa. Maliwanag ho doon. Na handa siyang tumestigo dahil gusto niyang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang tatay na nasa loob ng kulungan. Ito na subaybayan ko ho. Subalit nabudol din ho ako nitong si Duterte at nitong si Bato. But sumagi din ho sa aking isipan noon na hanggang ngayon ay nagtatanong rin po, laging sumasagi sa aking puso at isipan na tinatanong ko noon kahit mag-isa ko, paano ito manlalaban? Doon sa kulungan itong pinaslang na ito na mayor ng Leyte, itong si Espinosa. Ay samantalang siya ho ay sumuko na, mga kaibigan. At sabi nga niya, may detreat ang kanyang buhay para mapangalagaan. Siya ay sinuko niya ang kanyang sarili sa kapulisan at pinulong ho. Wala pang kaso ho yun. Pinangalanan lang ho ni Digong na sangkot siya at ang kanyang anak sa pinagbabawal na gamot. Pinangalanan, wala pang kaso. Tapos after one day ho, pagkalipas ng ilang araw, para sigurado, pagkalipas ng ilang araw ho, ay sisilbihan ng warrant of arrest. Tapos sasabihin manlalaban. Paano pa manlalaban yung sinuko na nga? Tapos may nakuha pa na baril. Pinagbabawal na gamot di umano. Anak ng katakot-takot. Mahabang talakay ito kung bibigyan po natin ng pagtatalakay dahil nasabaybayan ko ito. Na isa rin akong nabudol noon nitong si Bato at napaniwala na lehitimo ang kanilang operasyon. Na malakas mambudol itong dalawang ito si Digong at si Bato. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang kanilang pambubudol. Pero bihira na ho ang naniniwala. Pero kahit nabudol ho ako noon, ang sabi ko sa sarili ko, balang araw tatalakayin ko ito. At magtatanong ako na talagang itong nasa isip ko na hindi tama ang ginawa nila, fabricated, ginawa ng kwento. Kita nyo ho ngayon. Hindi naman ho tayo nagmamalinis. On the record po yan. Nandiyan po sa akin noon na ika nga po vlog na balang araw tatalakayin ko ito kahit naniniwala ako noon kay Duterte at kay Bato. Pero darating po ang araw na sasalungat ako sa kanila kapag nagkaroon po ng matitibay na ebidensya na ika nga po ay nagpapanggap sila hindi lehitimo. Kunwari lang ang ginagawa nila, naggagawa ng kwento, tataniman, lokohin ang taong bayan, paniwalain ang taong bayan dito sa tukhang na salita. That's why ngayon po, bigla tayong ika nga po binigyan natin ng pagkakataon para muling ilahad sa inyo na kalukuhan lang ang ginagawa ni Digong at ni Duterte Bato noon, kapanahonan nila. Pumaslang ng mga gusto nilang paslangin. Okay? Sabi ko nga sa inyo, maubos ang oras natin Eto, saka medyo konting idea lang ngayon. 2016
matapos manlaban di umano. Idinawit noon ni dating Pangulong Rodrigo Ulitin ko ng konti. Espinosa na napatay sa loob ng kulungan noong 2016 matapos manlaban di umano. Idinawit noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mag-amang Espinosa sa illegal na droga sa Eastern Visayas. Nakasuhan noon si Kerwin dahil sa illegal drug trade pero naabsuelto. Sa kabila ng alok ni Kerwin na humarap sa ICC, hindi maiwasan ang mga agam-agam. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, baka ginagamit lang ito ni Kerwin sa kanyang kandidatura. Medyo malabo pa ang tingin ko na content ng sasabihin niya, primarily because he did not mention anything at all about what he knows. Hindi po natin maiwasan yan itong katuwiran. Katuwiran ng ICC, itong kinatawan ng ICC, Attorney Conte. Dahil lalo't po ngayon ay panahon ng eleksyon, mga kaibigan. So, nirerespeto ko itong sinasabi ni Attorney Conte. Baka naman ginagamit lang nitong si Espinosa. So, nirerespeto po natin yan. Nagkataon lang po na panahon ng eleksyon. Eto pa. About the war on drugs. Ang malinaw lang daw ngayon, biktima rin ng drug war si Kerwin matapos mapatay ang kanyang ama. Kahit na anong sabihin ni Kerwin Espinosa, basta patungkol sa war on drugs at sa patayan na nangyari, that would be material and relevant to the investigation. Ngayon kasi, kinukuha ng ICC lahat ng impormasyon tungkol dito. At kasi kailangan nilang tukuyin kung sino ang pinaka-responsable. Biktima. Maliwanag ho. Biktima siya. Hindi ko po kinakampihan dito si Kerwin Espinosa. Hindi ko rin kinakampihan ng kanyang tatay na napaslang, pasintabi, nasa kabilang buhay na. Ang gusto kong ipunto, punto de vista ko dito, mga mahal kong taga-subaybay, lumabas ang buong katotohanan. Hindi pwede yun. Na ikaw nga gusto mong paslangin ng tao. Lalo't wala pang kaso, sinabihan mo lang na ganon. At ang matindi pa nga dito, nalaban. Paano man lalaban? Nasa kulungan na nga. Sadyang yung kanyang sarili ay kusang isinuko para mabigyan siya ng proteksyon. Tapos palalabasin yung nanlaban. Tapos gagawan nyo ng kwento. Eto, ang revelasyon ng kanyang anak ko. Pakinggan po natin ito. Naman sa abogado ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJK na si Attorney Nery Colmenares, dapat magbigay ng sinumpaang salaysay si Kerwin para patunayang malinis ang kanyang intensyon. Ang importanteng witness si Espinosa kung sakaling una, totoo syempre ang may personal knowledge sa extrajudicial killings. Pangalawa, malilink niya ito sa mga responsable katulad ni President Duterte o mga PNP officials na katulad ni General De La Rosa. Unang Nako, nabanggit ang General De La Rosa. Eto, tinatawag ng pambansang ikang ay gumagawa ng istorya. Gagawa ng istorya ni Bato. Ito pa, pakinggan natin. Pinaslang mo na. Tinaniman pa. Tapos, pagkatapos po ng lahat, gagawa ng istorya ni Bato. Ito po, pakinggan po natin. sinabi ni Kerwin na ginawan lang siya ng kwento noon ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Humingi na rin siya ng paumanhin kay dating Senadora Laila de Lima na idinawit niya noon sa illegal na droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Pasa. Matindi, di ba? O, ulitin ko doon, parte na yon. Dating witness si... Ay, kukulangin tayo sa oras. So mga kaibigan, malinaw ho. Pagkatapos nilang gawin ng lahat, napas lang na. Lahat ginawa, tinaniman. Pagkatapos taniman, ay gagawa ng istorya kung paano sila magpalusot. Lahat ginawa noon ng istorya, maging kay Dilima. Nako, gusto ko pa sana magbigay ng anumang public opinion dito. Mga mahal kong taga-subaybay, ay kinulang ho tayo sa oras. Bigyan po natin ng part 2 ito. At sabi nga ni Bato, noong nakaraang araw, ay inignore niya ang ICC. At hindi niya sinagot ang tawag ng ICC. Huwag kang mag-alala Bato. Dahil inignore mo, susunduin ka ng ICC. At kasama ang warrant of arrest. Alam ko, may naamoy na ako. Saka po natin talakayin yan, mga mahal kong taga-subaybay. Pagpalay po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit na YouTube channel, subscribe. Bye-bye. Palakpakan.